Amen. Biruin mo yan, si Roslyn nakarating po yan dito, baby pa po yan. Ngayon po ay hindi pa rin yan marunong magbasa at bahagya pa lang siyang nakakapagbasa at nakakapagsulat. Pero kung bakit nakakabisado niya yung kanta, ang sa palagay ko lang, because she's singing from the heart. Kaya maganda yung bata na yan, maalagaan talaga ng magulang. Huwag pakakakainin ng tutong, ganon. Huwag pakakainin ng kaning lamig, ganyan. At laging papakainin, huwag gugutumin. Nakita niya naman yung kanyang katawan. Halata namang hindi nagugutuman. Alright, let's open our Bible please in the book of Jonah. Balikan lang natin bahagya yung Jonah. Yung pinag-usapan natin last week. Isang verse lang po, the last verse. Jonah chapter 4 in verse 11. The last verse of the book of Jonah. Gusto ko lang, meron lang po akong gustong ipakita sa inyo dito na isang bagay. No, sandali lang po tayo mag-aaral. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko hahayaang tumirik ang araw sa inyo. Dahil habang umiinit dyan sa inyo, mas mainit po dito sa akin. Kasi mas malapit ako sa bubong eh. Plus yung init nyo pumupunta sa akin. Kaya talagang sobrang init. In Jonah chapter 4 verse 11, are you there? The Bible says, and should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than 6,000 persons that cannot discern between the right hand and their left hand, and also much cattle. Tayo sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa umagang ito na muli po, malaya na naman po kami makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa natapos sa Sunday School. Salamat sa mga awitin na napakinggan po namin, and we hope and pray na mga pawiting ito ay nag-prepare ng aming puso at isipan para sa pakikinig ng mga salita niyong mahayag sa oras nito. O God, please, pangunahan po kami. Kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong lingkod. At kayo po, O Diyos, ang umabot sa pangangailangan po namin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, ng maayos na sound system. Sa ganon, ang mga salita niyong mahayag sa umaga ito ay makaabot po sa aming mga kapatiran na nasa virtual. Lalo tigit ng aming mga first-time visitors dito man sa actual at sa virtual. O God, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang gawain sa Taguig. Sa aming pastor ay patuloy pong pagpalain ng buhay, kalakasan, katalinuhan, at gawin mo siyang daluyan ng pagkapala sa mga tao. Ganun din po si Pastor Ed, ang gawain San Pedro, at iba't ibang mission, ibang churches na galing po sa aming mother churches na ito ay patuloy pong pagpalain. Ang bawat pastors and preachers na nangangaral ng iyong salita sa oras na ito, gamitin po ang bawat isa saan man sulok ng mundo na para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. Okay, salamat po, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At kung may nakikita mong kayong bahid ng kasalanan sa aming pusit isipan, patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Alright, I hope you're ready. Alright, napag-usapan naman natin tong Jonah last Sunday, so hindi ko na gaanong babalikan, pero alang-alang dun sa mga bago, lalo na yung mga
mga bisita natin, bigyan ko kayo a little background of the book of Jonah. Si Jonah po ay isang propeta ng Diyos na tinaguriang the backsliding prophet. Bakit backslider? Backsliding prophet. Bakit siya tinaguriang backslider? Kasi hindi po siya sumunod sa instruction ng Diyos. Hindi siya sumunod sa instruction ng Diyos. Kaya sa kanyang pagbabackslide, nakaranas po siya ng pagpalo ng Diyos. No? Nakakaranas siya ng pagpalo ng Diyos. Itinapon siya ng mga mariners or ng mga kasama niya sa barko. Itinapon siya sa dagat para kumalma yung bagyo na pinadala ng Diyos. At ganun nga ang nangyari. And eventually, sinalo siya ng malaking isda at muli siyang itinapon papunta dun sa lugar kung saan siya gustong pumunta ng Diyos. Kapahayagan, ibig sabihin, pag tayo tinawag ng Panginoon sa isang bagay, sa isang trabaho, hindi natin matatakasan yung pagtawag ng Panginoon na yan. Ang susunod at susunod tayo sa Panginoon. O masusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo makakatakas sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga po, naunawaan natin na si Jonah ay tinawag na missionary sa Nineveh. Pero he tries to go on a separate direction. No? Pinilit niyang tumangkas papunta sa Tarshish pero hindi pinahintulutan ng Panginoon. And eventually, natagpuan niya rin yung sarili niya sa Nineveh and nagpipreach ng salita ng Diyos. No? Kaya nga ito yung bagamat sumunod si Jonah, no? Katugunan ng kanyang panalangin, sumunod si Jonah at nirescue siya ng Panginoon sa hindi magandang sitwasyon. Sumunod nga siya pero yung kanyang rebellious mind, rebellious attitude nandun pa rin. No? Kaya nga hanggang sa last part ng book of Jonah, bagamat siya'y sumunod na, nakapag-preach na siya, 120,000 people got saved, repented. They turned their heart to God. Na bagay na hindi natuwa si Jonah, imbis na matuwa, lalo pa siyang nagrebelde sa Diyos. No? Kaya maliit na bagay, pinagre-rebeldihan niya. Yung naggumawa ng gourd, dahon ang Diyos para matakpan siya. Pero nung nawala yung dahon, rebelde na naman siya. Murmur na naman siya sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa last verse na sinabi ng Panginoon, binasa natin, and should not I spare Nineveh? Hindi ko ba pwedeng i-spare yung Nineveh? That great city, bakit great city? Merong inhabitants na 120,000 people na sabi diyan, that cannot discern between right hand and their left hand. Hindi nakaka-discern ng kanilang kaliwa man o kanan. Are you listening? Kaya nga ang title, actually marami akong kinuwang title, pero kasi ang haba pinipilit ko siyang i-summarize and na-sum up ko siya sa salitang God's reasons of love and wrath to man. God's reason of love and wrath to man. Ang rason ng Diyos o mga rason ng Diyos ng kanyang pag-ibig at galit sa tao. Are you listening? So dalawang bagay lang itong gusto kong ipakita sa inyo. Dalawang rason ng kanyang pagmamahal. Una, pagmamahal. Pangalawa, yung galit. Yun lang. Doon lang tayo. Yun lang ang pag-uusapan natin. Mula sa book na ito, mamaya magbabasa tayo ng ibang book patungkol sa galit ng Panginoon, sa wrath ng Diyos. No? Kaya ang sabi ko sa unang punto,
ang ginawa kong punto is, the first motivating factor of God's love to men is their ignorance. No, pag sinabi mong, yung sinabi ng Diyos na cannot discern between right hand and left hand. Sa isang salita, it is ignorance. Itong mga tao na to ay ignorante sa tama at mali. That's why God will use, gagamit ang Diyos ng kahit sinong pinakamatigas na ulo na anak niya para lang magpahayag ng kanyang salita sa mga taong hindi nakakaalam ng kanilang tama at mali. Kaya nga yung iba sa inyo, kahit matigas ang ulo, nagsosoul winning. Kasi gumagamit ang Diyos ng kahit matigas ang ulo para may maligtas. Si Jonah, grabe ang tigas ng ulo niya, pero 120,000 people got saved. Kaya maraming tsansa tayong magamit ng Panginoon para sa mga taong hindi nakakaalam ng tama at mali. Amen. God will use even His most stubborn people to break man's ignorance. To break man's ignorance of God and sin. Para basagin yung kaignorantehan ng tao sa Diyos at sa kasalanan. Nakita niyo na si Jonah. Nataguri ang propeta ng Diyos pero grabing tigas ng ulo. Grabing rebellious na anak ng Diyos. Grabing backslider na propeta. Kaya nga tinaguri ang backsliding prophet. No? Pero nakita mo yun, kaya ko sinabing, the first motivating factor of God's love to man is their ignorance. Because of man's ignorance of the true and living God, they settled for idols. Di ba? Kaya naman nagkaroon ng Diyos-Diyosan kasi nga dahil sa kaignorantihan nila sa totoo at buhay na Diyos. Mangging hanggang sa kapanahunan ngayon, marami pa rin ignoranting tao. Amen. Hindi nila kayang iwanan yung mga Diyos-Diyosan nila. Kasi ang paniwala nila, nagmimiracle yan eh. Nagmimiracle, hindi nga gumagalaw. At kung gumalaw man yan, halimbawa, yung santo ninyong nilagay mo dyan, gumalaw man. Ano ngayon kung gumalaw? Anong ginawa niya sa iyo nung gumalaw? Nagbago ba yung buhay mo? Amen. Kaya nga, ang tao nagsisettle for idolatry because of their ignorance. Kaya nga, ginamit ng Diyos si Jonah para mabuksan ang isipan ng mga Ninevites. At nung naunawaan nila yung Diyos, yung totoong Diyos, yung buhay at totoong Diyos, ay nagrepent sila, bagay na hindi kinatuwa ni Jonah. Amen. Pero kapatid, gaano man katigas ang ulo mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Kaya nga may naliligtas, kahit matigas ang ulo mo, kahit rebelde ka eh. Bakit? Nagsosoul winning ka eh. Kahit masama loob mo, nagsosoul winning ka eh. Kahit offended ka, nagsosoul winning ka eh. Eh kung nagagawa mo yan, sa panahon na ikaw ay offended, anong bagay pa ang hindi mo pwedeng gawin para sa Panginoon? Kung nagsasakripisyo ka kahit sa kalagitnaan ng init ng araw, lumalakad ka dyan. Ngayon po, wala po silang sasakyan. Yung mga pupunta sa area, walang sasakyan, naglalakad lang po sila. Kung kakayanan mo maglakad sa gitna ng init ng araw, para lang magbahagi ng salita ng Diyos. Tapos pagkatapos mo magbahagi ng salita ng Diyos, may naligtas, inimbita mo at nagpahayag na sasama siya. Pero ngayon, hindi siya nakapunta rito kasi hindi mo sinundo. Bakit hindi ka nanundo? Bakit hindi ka nanundo? Wala kang plano magsimba. Bakit wala kang plano magsimba? Dahil offended ka. Good night. Bakit ka na-offend?
Kanino ka na-offend? Na-offend ka ba sa Diyos? Paano yung kaluluwang binahaginan mo? Paano yung kaluluwang in-invite mo at gustong magpahayag ng kanyang pagsama sa iyong sa church kung saan mo siya inimbita? Hindi siya nakarating. Buti sana kung napasahan mo ng link. At least nakarating siya, nakakapakinig siya ng salita ng Diyos ngayon. Ang tao ay nagsisettle for idolatry because of ignorance. Kaya naman doon natin nakita yung grabing pagmamahal ng Diyos sa tao. Grabing pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Dahil sa kaignorantehan ng tao, may mga taong nagsettle na lang sa kanilang self-righteousness. Bakit self-righteousness? Kasi hindi niya alam. Ganito yun eh. Bakit self-righteousness? Yun yung mga taong hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. Bakit? Meron siyang sariling salita. Meron siyang sariling pinananampalatayanan. At hindi niya papaniwalaan yung sinasabi natin mula sa Bible. Bagamat nagdudumilat yung katotohanan ng Biblia, hindi niya yan tatanggapin. Bakit may sarili siyang pananampalataya? Nagsisimba rin naman ako. Linggo-linggo nasa church ako. Ang tanong ko, kung linggo-linggo ka nasa church, o sige, nagmi-minister ka sa church mo, ang tanong ko lang naman, pag ikaw ba namatay, tiyak mo nang pupunta ka sa langit. Sige, sasabihin mo sa sarili mo, may nakakatiyak ba nun? Yun na nga, kaya nga kami nagpipilit mag-share sa'yo ng gospel. Para maunawaan mo na pwede mong matiyak. Huwag kang maging self-righteous. Amen. Actually, yun ang problema. Sabi nga ng Biblia, sabi ng Panginoon, mas mabuti pa yung walang alam eh. Natatanggap ng salita ng Diyos kaysa sa maraming alam. Ang tawag ng Panginoon doon, mga hypocrites. Ang akala na okay na sila eh. May church din naman ako. Ha? Alam ko na yan. Sinasabi mo, alam ko na yan. Mas marami siyang alam sa'yo. Bagay na hindi siya tatanggap sa sinasabi mo. Pero ito nga lang, huli kong, paulit-ulit nating tinatanong, tiyak mo pupunta ka sa langit pag ikaw namatay? Pag hindi pa, kailangan mo ng salita ng Diyos. Kailangan mo ng repentance na tulad ng preach ni Jonah sa Ninive. Amen. The first motivating factor of God's love to man is their ignorance. Dahil sa kaignorantehan, ang tao ay nagsettle na lang sa idolatry. Nagsettle na lang sa self-righteousness. Nagsettle na lang sa mga bisyo. Alam mo kung bakit marami kang bisyo ngayon, kapatid? Dahil yan sa kaignorantehan sa Diyos. Bakit hindi mo maisuko-suko yung pag-iinom mo? Dahil yan sa kaignorantehan sa Diyos. Bakit hindi mo maisusuko-suko yung paninigaril mo, pagdadrugs mo, kaadikan mo sa ML, kaadikan mo sa computer games, sa lahat ng kaadikan mo? Bakit hindi mo maisuko? Dahil sa kaignorantehan mo sa Diyos. You need to listen to Jonah's preaching. You need God, the true and living God, the God of Jonah. He is the omnipotent God, the omniscient, omnipresent God. An immutable God. A Diyos na hindi nagbabago. Ang tao pabago-bago ang isip. Ngayon masaya, maya-maya malungkot na naman. Ngayon mainit sa paglilingkod sa Diyos, maya-maya malamig na naman. Pabago-bago ang temperatura natin. Depende sa buwan. Depende sa bilog ng buwan. Ha? Depende kung kabilugan ng buwan, hindi mo makausap ng matino yan. Ha? Pagka meron siyang sinasabi nila monthly period, hindi mo siya makausap ng maayos. Kapatid, nawawala ba yung pagkakristyano mo pagka bilog ang buwan? Nawawala ba yung pagkakristyano mo pag ikaw ay merong monthly period? Mawawala ba yung pagkakristyano mo pag meron kang narinig na hindi maganda sa kapwa mo kristyano? Kapatid, hindi na tayo ignorante sa Diyos ni Jonah. Amen. Kung bakit ang mga tao nagsisettle na lang sa worldly things because of their ignorance to God.
At dahil dyan sa kaignorante na yan, nakita natin yung klase ng pagmamahal meron sa atin ang Diyos. Amen. Kaya nga merong mga young people na hindi nila maisuko-suko yung kanilang boyfriend eh. That's worldliness. That's the system of the world. Hindi mo maisuko yung girlfriend mo. Sistema na yan. Sistema yan ng sanglibutan. Hindi mo maisuko-suko yung ML. Nagtataka lang talaga ako. Merong mga young people or merong mga adult na naghahanap buhay. Masipag naman sana maghanap buhay. Lahat ng hanap buhay ginagawa niya para kumita ng pera. Ang nagtataka lang ako, kapatid, yung kinita niya ng pera, ipupunta niya sa computer games. At uubusin niya kababayad doon sa tagal, sa dami ng oras na kinusubo niya sa computeran. Ganun lang. Bakit ka nagtatrabaho para doon sa sarili mong pleasure? Baka hindi ka pa nga nagbigay ng tithes mo, ng offering mo. Ginastos mo na sa walang kwentang gastusin. Are you listening? Maghahanap buhay ka para aksayahin mo lang sa mga bagay na walang kwenta. Pero mo, bibili mo ng sigarilyo. Sigarilyo, magkano ang sigarilyo ngayon? Magkano, Jomar? Yung huling bili mo, magkano? 10 na. Bago lang yun. Parang kahapon lang yun. Biruin mo, 10 pisong sigarilyo, susunugin mo lang. Susup-supon mo yung usok para magkasakit ka sa baka. Hindi ba ka-ignorantehan yan? Hindi mo pa rin ba naunawaan yung pagmamahal sa'yo ng Diyos? Pinipilit kang i-rescue dyan. Kaya nga, sabi ko sa isang mambira, itong tatay na to, kinakabahan ako sa'yo, tatay. Na ang tigas ng ulo mo, matagal ka na nakakarinig ng warning. Ngayon, paulit-ulit sinasabi ni Jonah. Sinasabi ng Book of Jonah. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin sumunod. Gusto mo pa rin maranasan yung naranasan ni Jonah? Pupunta ka sa madilim na lugar at hindi mo alam kung nasaan ka na. At hindi mo alam yung gagawin mo at ang gagawin mo lang, wala kang ibang gagawin kundi tumawag sa Diyos dahil alam mo ang Diyos lang ang magliligtas sa iyo sa sitwasyon na yan. Aantayin mo pa bang mapunta ka sa ganung sitwasyon? Aantayin mo pa bang makulong ka sa kulungan at wala nang dadalaw sa iyo? Wala kang magiging, ay nako kapatid, sabi ko sa iyo, yung mga kaibigan mo, nakasakasama mo yan, kainuman mo, kadikan mo, kasakasama mo ngayon, maraming oras kang ini-spend sa kanila, pero pag namatay ka o pag nakulong ka, walang dadalaw sa iyo sa kulungan. Kapatid, subok ko na yan. Yung pamangkin ni Ma'am Tang na pinasok ko ng sundalo, naging sundalo. Pero dahil matigas ang ulo, parang si Jonah. Ayun, hindi matanggal-tanggal yung inom. Pero very proud yun. Sabi niya, tito, uncle. Yung ID niya, nung na-print yung kanyang military ID, Baptist ko, Baptist. Tapos, mabali-balitaan ko, lasinggerong Baptist. Pinahiya pa yung Baptist eh. Yung kakainom, na damay sa kaso, nakapatay yung kasama niyang nag-inuman. Dinakulong. Nung nakulong, sinong dumadalo sa kanya sa kulungan? Kaming kamag-anak niya. Barkada niya, wala kahit isa na dumalaw sa kanya. Sige, antayin mong makulong ka. Tingnan natin kung sinong totoong nagmamahal sa'yo. Pero pinapangako namin sa iyo, hindi ka namin badalawin. Bahala kang matuto dyan, mag-minister ka sa loob. Baka sakaling dyan ka maligtas at dyan ka mag-preach sa loob ng kulungan. Sige lang, go ahead. Tigas ng ulo mo eh. Wag mong iwasan yung mga barkada mong adik. Sige lang, go ahead. Huwag mong iwasan yung mga barkada mong lasinggero. Sige lang. Huwag mong iwasan yung lugar kung saan pwede kang mapahamak. Sige lang. Tignan natin kung saan ka kupulutin. Sabi mo, bale, pag namatay naman sa langit, siguraduhin mo,
Kung talagang sa langit ka pupunta. Ha? Good thing kung mamamatay ka kaagad at sa langit ka nga pupunta. Paano kung tumabingi ka lang dyan? Sasabihin mo, dalhin mo ako sa church. Gusto kong pumunta sa church. Naka-wheelchair ka na. Gusto kong magsimba, sama niyo ako. Sabihin ng misis mo, diyan ka na lang, mag-live ka na lang. Di ba yan ang hilig mo, mag-live? Kahit may kakayanan ka naman pumunta sa church, gusto mo sa live ka na lang. Kaya sasabihin ng misis mo, diyan ka na lang sa live, pahihirapan mo pa akong bitbitin ka . Ha? Ano? Ignorante ka pa rin ba, kapatid? Ignorante ka pa rin ba sa Diyos? Ignorante ka pa rin ba sa kasalanan? Hindi mo pa rin ba alam yung bigat ng kasalanan ginagawa mo? Samantalang ang Diyos nagpahayag na ng kanyang pagmamahal, unconditional love towards you. Wala kang ibang gagawin, susunod ka lang sa salita ng Panginoon. Amen. Kapatid. Bunga ng kaignorantehan ang taon nagsisettle sa immorality. Bunga sa kaignorantehan ng Diyos, ang tao nagsisettle sa homosexuality, sa pagiging lesbian, sa pagiging bisexual. Kaya nga LGBT, ano yun? Ano yung LGBT? Lesbian, bisexual, gay, transgender. Biruin mo yun. Ano pa kayong idudugtong nila doon? Ha? Ano na? Kapatid, kaignorantehan lang sa Diyos. Kaignorantehan lang sa salita ng Diyos kung bakit ang tao ay nagsisettle for less. Kaya nga, binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang tanong ko lang, meron ka na bang buhay na walang hanggan ngayon? Kung wala pa, ignorante ka pa rin ba sa Diyos? Ignorante ka pa rin ba sa salita ng Diyos? Alam mo, ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos. Pagkukonsider niya sa kaignorantehan ng tao. Tignan niyo mabuti. In Luke chapter 23, nandun na ang Panginoon sa krus. He's dying on the cross. In Luke chapter 23, in verse 34, in verse 34, sabi niya, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Nandun na siya, he's dying. Pinipersecute siya ng mga Roman soldier. Pero anong bukang bibig ng Panginoon? Father, forgive them, for they know not what they do. Patawarin mo sila, Panginoon, kasi ignorante sila sa kasalanan. What a great love. Yan yung kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil sa ating kaignorantihan, ibinigay ng Diyos yung sarili niyang bugtong na anak at ibinigay ng Diyos yung sarili niyang buhay para pagkaroon lang tayo ng buhay na walang hanggan. Upang hindi tayo maging ignorante sa Diyos, hindi tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Kaya nga, pag binalikan natin yung Luke chapter 4, bago siya mapako sa krus, anong ginawa ng Panginoon? In Luke chapter 14, in verse 18,
The Bible says, and the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and recovering the sight of the blind, and to set at liberty them that are bruised. Bago pa mapako ang Panginoon sa krus, tapos na siyang mag-preach ng gospel. Pinipilit niyang i-win yung mga tao, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. He first preached the gospel for the ignorant people. They were ignorant. They were poor in the spirit because they were ignorant. They were broken-hearted because they were ignorant. They were captives. Sila ay alipin ng kasalanan dahil sila ay ignorante sa Diyos. They are blind with the truth. Sila ay bulag sa katotohanan dahil sila ignorante sa katotohanan. Ignorante sa Diyos. Amen. That's why God needs someone to preach the gospel to them. Wala na ang Panginoon ngayon. Umakyat na sa langit ang Panginoon. Tayo na ang nakatanggap ng Great Commission. Ano na ang ginagawa natin? The first motivating factor of God's love to man is their ignorance. Kapatid, hindi ko sinasabing na merong kinakailangang mag-motivate sa Diyos para mahalin niya ang tao. No, hindi yan ang ibig ko sabihin. Nothing could ever motivate God to love something or somebody. Because God Himself is a God of love. Amen. Una na tayong minahal ng Diyos unconditionally. Kaya tayo natutong magmahal dahil naturuan tayong magmahal ng Diyos. Una na tayong minahal ng Diyos. Kung kaya ko sinasabi, the first motivating factor of God's love to man is their ignorance. This is my own perspective. This is my own opinion. And also my own personal testimony that God loved me when I am still ignorant of Him. Minahal ako ng Diyos nung panahon na ignorante pa ako sa Diyos. Ignorante pa ako sa salita ng Diyos. Ito mismo ang nakita ko na unang dahilan na ako ay inibig ng Diyos dahil sa aking kaignorantehan sa kasalanan. At dahil ayaw ng Diyos na manatili akong ignorante sa Kanya at sa Kanyang salita. Amen. Kapatid, ayaw tayong maging ignorante, manatiling ignorante sa Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili tayong ignorante. Kaya ka naririto, kung bakit ka naririto ngayon, kapatid, pinahintulutan ng Diyos na makarating ka dito para makapakinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Because we need God. Para mawala yung kaignorantehan natin sa kasalanan, we need God. But God commended His love towards us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay na ang Panginoon dahil sa ating kasalanan, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nung tayo ay ignorante pa sa kasalanan. Kapatid, hanggang ngayon ba naman, ignorante ka pa rin sa katotohanan? Ignorante ka pa rin ba sa Diyos? Paulit-ulit pa rin sa kasalanan, the same na kasalanan? Hindi mo pa rin ma-identify na meron kang pride? Sinasabi mong wala akong kasalanan. Kapatid, nung nag-isip ka pa lang at nagsalita ka pa lang ng negatibo, kasalanan na yun. Why? For with the abundance of the heart, mouth speaketh. Hindi mo sasabihin, hindi mo ibubuka ang iyong bibig kung wala yan sa iyong puso.
Kaya nga kailangan natin ng salita ng Diyos, kinakailangan natin ma-saturate yung mind natin ng salita ng Diyos, mapuno tayo ng salita ng Diyos so that may lalabas man sa ating puso, may lalabas man sa ating bibig mula sa ating puso, yan ay salita ng Diyos. Amen. Again, God's reason of love and what to man. The first reason, the first motivating factor of God's love to man is their ignorance. This is my own perspective and my own personal testimony. Out because of my ignorance, nakita ko kung paano ako minahal ng Diyos. Sa kabila ng aking kaignorantehan. Lahat naman tayo ignorante sa kasalanan before. Kaya nga kung nandito ka na, kung dati ka mang alipin ng kasalanan before, pero nandito ka na ngayon, matagal-tagal na rin naman na panahon, bakit ang tanong ko lang, bakit hanggang ngayon ay alipin ka ng kasalanan? Anong kasalanan ang umaalipin sa atin sa buhay Kristiyano natin ngayon, kapatid? Ano? Bakit paulit-ulit na? Hindi mo ba talaga pwedeng isuko yung TikTok na yan? Hanggang ngayon ba naman, TikTok pa rin ang sisira sa Kristiyanong buhay mo? Ha? Pastor, ano po bang masama sa TikTok? Alam mo, kung wala ka nakikitang masama sa TikTok, ignorante ka talaga. That's why you need God. Di ba? Kung yung in-spend mong time na magtitiniktok dyan, kung yung i-spend mong time dyan, baka may hugasan ka pa dun sa kusina eh. Baka yung CR mo pag pinasok parang public CR eh. Baka yung mga labahin mo, mga unan mo dun, amoy laway pa eh. Bakit hindi mo nalang trabahuin yun? May profitable pa. Kaysa mag-aksaya ka na. Tignan mo yung sarili mo. Ang masakit nga dito, titingin ka dyan sa cellphone, tapos magpapalakad-lakad. Maghuhubad ka pa. Tapos papakita mo pa sa buong mundo. Nag-aksaya ka na ng oras, dinisplay mo pa yung sarili mo sa buong mundo. Are you listening? Anong na pala mo? O sige, naging master ka sa ML. O sige, walang nakatalo sa'yo. Ano na pala mo? Ha? Naging matalino ka ba? Nagkapera ka ba? Yun nga po ang goal ko, magkapera. Nagkapera ka nga ba? Pag yung pera mo nakuha mo sa madaling pamamaraan, madaling maubos yan. Nakasigurado ko, kayong mga sugarol, mga online sabong, madali lang maubos yan. Tapos marami pang trick ngayon sa multimedia eh. Parang hindi sugal, pangalaro-laro lang, pero kumikita ka ng pera. Kapatid, sugal din yan. Sistema rin ng sanglibutan yan. Bakit hindi ka magnegosyo ng patas? Ba't hindi ka maghanap buhay ng patas? Amen. Ba't hindi tayo maging fair? Magbigay tayo ng tamang panahon, tamang effort, tamang pananalapi para sa Diyos. Huwag yung hindi nanalo ka pag nanalo lang ako sa loto, ibibigay ko talaga sa church. Utot mo. At hindi ka mananalo. Paano ka mananalo? Hindi ka naman tumataya eh. Kapatid, huwag tayo mag-settle doon sa mga easy money. God loves hard work. Gusto ng Diyos, pinagtatrabahuan mo yung kinikita mo. Ang design ng lalaki ay magtrabaho para pagpawisan at para mapakain niya yung kanyang pamilya. Amen. Kaya kung hindi ka pinapawisan, magpapawis ka naman. Kung yung trabaho mo hindi ka pinapawisan kasi nasa aircon ka, magpapawis ka pa rin. Kailangan natin ng mag-sweat, magpapawis. That's for our own good health. Amen. Kaya nga mas maganda yung pinapawisan. Kita mo si tatay ka, ilang taon na yan.
Eh yung lakas niyan, wala pa sa kalahati, no? Lakas-lakas na yung mga bata kayo. Ha? Senior citizen na yan, pero still alive and kicking. No. Kasi batak sa trabaho eh. Pero ikaw, anong trabaho mo sa bahay? Magpasaway. Hindi ka na nga nakatulong maglinis, hindi ka na nakatulong maglaba, hindi ka na nakatulong mahugas ng plato, nagpasaway ka pa. Kinonsumo mo pa yung oras ng nanay mo, kinonsumo mo pa yung oras ng tatay mo, kakausap sa'yo, kakapalo sa'yo. Eh, ba't hindi ka nalang mag-isip kung paano ka makakatulong? Amen. Kapatid, kaya tayo may church. Kaya tayo may salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na manatili tayong ignorante sa kasalanan. Kapatid, yung simpleng matulog ka dyan sa pew, akala mo hindi kasalanan yan. Kasalanan yan. Yung pa-scroll ka dyan ng cellphone mo, akala mo kung ano yung ginagawa mong kabisihan dyan. Pero nag-i-scroll ka lang naman ng walang kakwenta-kwentang bagay. You think hindi yan kasalanan? Yan ay kaignorantihan sa kasalanan. Yan ay kaignorantihan sa Diyos. Amen. Kapatid, tayo yung mukha ng Diyos sa ibabaw ng lupang ito. Kaya nga sabi ng Biblia, ye are the light of the world. Kayo yung ilaw ng sanglibutan ito. Pag nakita ba tayo ng mga tao, nakikita ba yung imahe ng Diyos sa atin? O ang tingin nila sa atin, ganun pa rin. Wala, pasumula lang yan. Babalik din yan sa bisyo, sigurado ako. Yung unbeliever nagpo-prophesy sa'yo. Hahayaan mo bang ma-fulfill ang kanilang propesiya sa'yo? Ha? Hindi mo ba talaga may isusuko yung kasalanan na yan? Amen. Tahimik tayo. Again, in my own perspective and my own personal testimony, the first motivating factor of God's love to men is their ignorance. The motivating factor of God's love to me is my own ignorance. Amen. The second thing, and the last reason before pouring out God's wrath to His own people is their murmuring out of hard-headedness. Ulitin ko. The last reason before pouring out God's wrath to His own people is their murmuring out of their own hard-headedness. No? Yung huling rason bago i-pour out ng Diyos yung kanyang galit sa kanyang mga tao ay yung kanilang pagmumurmur. Murmuring is complaining, grudging. No? Yung kanilang murmuring dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Are you listening? Kung babasahin natin yung Book of Numbers, narinig ko ito palagi sa akin pero gusto kong basahin sa inyo. In Numbers chapter 14. Tingnan natin kung paanong napahamak yung mga Israelites, the people of God. Numbers chapter 14. In verses 27. Basahin ko. Pakisundan yun sa inyong mga Biblia.
How long shall I bear with this evil generation, which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Say unto them, truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Your carcasses shall fall in the wilderness, and all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me. Ayan na. Ayan na. Dahil sa kanilang murmuring, out of their rebellion, out of their hard-headedness, ayan na, papatayin na ng Diyos yung mga 20 years old and up. Papatayin na. Sabi niya sa verse 30, doubtless ye shall not come into the land concerning which I swear to you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. But your little ones which you said should be prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised. But as for you, your carcasses shall fall in the wilderness, and your children shall wander in the wilderness 40 years, and bear your whoredoms until your carcasses be wasted in the wilderness. After the number of the days in which ye search the land, even 40 days, each day for a year shall bear your iniquities, even 40 years, and ye shall know my breach of promise. I, the Lord, have said, I will surely do it unto all this evil congregation that are gathered together against me. In this wilderness they shall be consumed, and they shall die. And the men which Moses sent to search the land, who returned and made all the congregation to murmur against me by bringing up a slander upon the land. Even those men that did bring up the evil report upon the land died by the plagues before the Lord. Kapatid, binasa ko para mas malinawan nyo, palagi kong binabanggit yan. 20 years old and up, pinatay ng Diyos sa wilderness. Yung 40 days and 40 nights na supposedly yun lang ang travel time nila from the land of Egypt going to the promised land ay naging po 40 years. And for 40 years, yung mga carcasses, yung mga bangkay ng mga matatandang umalis sa Egypt papunta sa promised land ay nakonsume, namatay at kinain ng mga hayop sa wilderness. Bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Dahil sa kanilang complaint sa Diyos. Amen. Puro na lang reklamo. Kaya pinagpapatay na lang sila ng Diyos. Sayang, nirescue sila ng Panginoon sa house of bondage, going to the promised land, pero nagkandamatay lang sila sa wilderness, at ang mga nabuhay lang nakapasok sa promised land, yung mga inanak na nila doon sa wilderness. Maliban na lang kay Caleb at kay Joshua. Sila lang ang adult na nakapasok sa promised land. The rest pinatay. Why? Because of their murmuring. Kaya nga sabi ko, the last reason before pouring out God's wrath to His own people is their murmuring out of their hard-headedness. Tanungin lang kita, gaano katigas ang ulo mo? At kayong mga anak, gaano kayo kadalas magmurmur sa inyong mga magulang tuwing uutusan kayo? Ako na naman? Kakahugas ko lang ng plato, ako na naman. Kakalinis ka lang ng CR, ako na naman. Pag sinaway sa kanyang pag-ano, lagi na lang ako. Ikaw nga, ikaw talaga. Wala nang iba. Murmuring, complaining. Aantayin mo pa bang kalusin ka ng Panginoon bago ka sumunod sa Panginoon? Aantayin mo bang mamatay ka pa bago ka sasabihin, buhayin lang ako ng Panginoon? Sayang yung pagkakataong binigay sa'yo ng Panginoon. Kung kailang nakahiga ka na, wala ka nang magawa, saka mo sasabihin, Panginoon, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod na ako sa'yo. Dalhin niya ako sa church. Gusto ko mag-church. Nung kalakas-lakas mo, pwede ka pang maglakad.
Hindi ka makapaglakad, pumunta sa church. Ngayon nakahiga ka na, gusto mo nang maglingkod sa Panginoon. Ha? Sabihin sa'yo ng Panginoon, buti nga sa'yo. Di ba? Sabi ng Panginoon, sabi niya sa Book of Proverbs, they will call me, but I will not answer them. They shall seek me early, but they shall not find me. Nga sabi ko sa inyo, yung opportunity na ikaw ay kinakausap ng Diyos, once lang yan. Habang naririnig mo yung tinig ng Diyos, tumugon ka na sa paanyaya ng Diyos before it's too late. Sabi ko nga, yung opportunity, para yung isang tao na nakaharap sa iyo, ang buhok nasa harap. Pag humarap sa iyo, kinakailangan i-grab mo na yan. Opportunity na yan. Kasi pag tumalikod yan, hindi mo na-grab. Kalbo yan, kalbo. Wala ka nang masasabunot sa likod. Sayang. Kapatid, yayamang nakarating ka na rin lang dito. Hinayaan ng Diyos na makarating din dito para maunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Nung ikaw ay ignorante pa sa kasalanan, ngayon nakikita mo kung gaano ka ka-ignorante sa kasalanan at nakikita mo kung paano ka minahal ng Diyos. Tingnan, basahin natin Romans chapter 1. Romans chapter 1. Starting in verse 16. The Bible says, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ." Yan yung kanta kanina sa choir. "For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, and it is written, the just shall live by faith. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of him of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse." There is no excuse on God. Because that when they knew God, kilala na nila ang Diyos. Maaring kilala mo na ang Diyos. They glorified Him not as God. But you don't glorify God. You don't honor God. Neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. Paano naging fools ang mga taong ito? Samantalang they're professing themselves to be wise. Sabi diyan, and changed the glory of the incorruptible God into the image made like to corruptible men, and to birds and to polluted beasts and to creeping things. Gumawa na ng Diyos-Diyosan para sa kanila. They changed the glory of the incorruptible God to the image of like to corruptible man. Wherefore, God also gave them up to uncleanness, to the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator. They worship the idols more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause, in verse 26, God gave them up to vile affection. For even their women did change the natural use into that which is not against nature. And likewise also the men leaving the natural use of the woman burn in their lust one towards another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error, which has meat. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness,
full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to what? To whom? Parents. Without understanding. Covenant breaker, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Kapatid, hindi lang para sa gumagawa, kundi pati dun sa tumitingin sa gumagawa. Yung natutuwa silang tignan, ang galing ng anak ko mag-TikTok, ang galing ng anak ko mag-ML, magkalaro pa kayo minsan ng anak mo. Ha? Kapatid, disobedient to parents. Hindi convenient yun. Nakita niyo yung klase mga kasalanan? Yung mga kasalanan yun ay bunga yun ng kaignorantehan ng tao. Biruin mo, men with men, God gave them up. Pinabayaan na sila ng Diyos sa kanilang vile affection. Bakit? Tigas ng ulo eh. Sa katigasan ng ulo natin nananatili tayong mangmang at ignorante sa katotohanan, ignorante sa Diyos. Kapatid, kailan ka magigising sa katotohanan? The last reason as I said, before pouring out God's wrath to His own people is their murmuring out of their hard-headedness. Hanggang kailan ka magmumurmur? Hanggang kailan matigas ang ulo mo hindi susunod sa salita ng Diyos? Hanggang kailan kang hindi susunod sa magulang mo? Special mention kayo mga anak dito. Isang uri ng kasalanan na talamak sa mga pamilya natin. Kasi marami tayong mga anak na matitigas ang ulo at hindi masunurin sa atin. Amen. Baka meron naman kahit isa dito na masunurin sa magulang, nakakahiya naman sa'yo. Kung ikaw ay masunurin sa magulang, pakitaas mo ngayon kamay mo. Anak na masunurin sa magulang, taas ang kamay. Ang bira, buti pa to, may isang sinungaling dito. Good yan. Kung yan ay ginagawa mo, masunurin sa magulang, that's good. Ha? Bihira makakita ng ganyan. Malakas ang loob tumaas ng kamay. Na alam niyo, sumusunod siya sa magulang. Di ba, brother? Parang mag-iisip ka pa. Totoo yun? O, kita mo? Kung hahanap ka ng mga papangasawan, kaya naman pala na in love si... masunurin pala sa magulang to eh. Hindi naman tinuro sa kanya ng magulang niya na huwag ka muna manliligaw pag hindi pa, hindi siya nagkasala, di ba, no? Oh. Sa church niya lang narinig yan eh. Huwag ka muna mangliligaw kung hindi ka pa mag-aasawa. Huwag ka muna magpapaligaw kung hindi ka pa mag-aasawa. Kung hindi mo narinig sa magulang mo yan, hindi ka nga nagkasala sa magulang mo. Pero sa church, sa Panginoon, nagkasala ka. Amen. Amen. Kapatid, hanggang kailan ka magiging ignorante? Tanong ko lang. Ha? Paulit-ulit nating nababasa yung mga talata na yan. Ang worry ko lang, sabi ko nga, the last reason before pouring out God's wrath, bago niya i-pour out ang kanyang galit, bago kanya parusahan, bago niya pagpapatayin itong mga Israelites sa wilderness, na puno muna ang Diyos sa katigasan ng ulo nila. Hanggang kailan mo pagmamatigasin yung ulo mo? Anak. Ha? Pag wala ka ng lakas? Ha? Saka mo sasabihin, maglilingkod na ako sa Panginoon. Kung kailan wala ka ng lakas. Maiging buo. Maayos ang kaisipan mo, maayos kang manalita, maayos ka pang maglakad, may lakas ka pa. Bakit hindi mo paggamit sa Panginoon? Antay mo pang ngumuwi ka? May gospel tracks. Pwede ko bang i-share sa'yo sa loob lang ng 5 minuta?
Bakit mo papahirapan yung sarili mo? Ngayong katinu-tinu mo, hindi mo gawin. Amen? Ay, mahiya naman tayo dun sa taong no read, no write. Nagtuturo sa Sunday school, no read, no write. Ikaw ang taas-taas ng pinag-aralan mo, hindi ka makapagturo sa Sunday school. Where is now your burden? Ha? Nakakapag-soul winning araw-araw, maging sa online, nakakapag-soul winning, maraming naliligtas dahil sa taong walang pinag-aralan, sinasabi natin, ignorante. Kapatid, sino ang mas ignorante kaya sa inyo? Samantalang alam mo na yung katotohanan. God's reasons of love and wrath to man. As I conclude, the first thing, sabi ko kaninang umaga, God's love reveals through man's ignorance. Yun ang nakita ko eh. God's love reveals through man's ignorance. Amen. God has enough reason to pour out His wrath to His own people due to their hard-headedness. May dahilan ng Diyos para i-pour out ang kanyang galit, parusahan, paluin ang kanyang mga tao dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang mga anak. Ang tanong ko, hindi ka kaya isa doon? Hindi kaya tayo isa doon sa isang taong matigas ang ulo like Jonah? Hindi kaya tayo isa doon sa mga kasalanan na binanggit ni ng Romans? Balikan mo lang yan. Mamaya pagbulayan mo yung klase ng mga kasalanan. Hindi na ako nag-park sa mga kasalanan. Pero subukan mong pagbulayan kung anong kasalanan tayo meron doon dito sa Book of Romans, chapter 1, from 16 to 32. Tignan mo kung anong kasalanan meron ka na nandyan. Hanggang ngayon nandyan. Ang tanong ko lang, ignorante ka pa rin ba sa kasalanan? Amen. And my last question is, did you fully understood God's love of loving you and hating you sometimes? Naunawaan mo ba? Lubos mo bang naunawaan yung dahilan ng Diyos sa pagmamahal sa iyo at minsan ay nagagalit din siya sa iyo? Nauunawaan mo ba ang Diyos? Kung hindi mo naunawaan yung magulang mo, kung bakit nagagalit sa iyo, kung bakit ka pinapalo, bunga ng pagmamahal niya sa iyo, hanggat hindi mo naunawaan yan, hindi mo maunawaan yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Yung pagmamahal nga ng magulang mo, hindi mo maunawaan eh. Hanggang ngayon, nagko-complain ka pa rin pag pinapalo ka. Pagka sinabing palo, hindi ka pa rin makapapalo. Ang tigas pa rin ng ulo mo, papapalo ka na lang nga. Ayaw mo pa rin sumunod sa palo. Ayaw mo ng disiplina? Kapatid, unawain natin yung pagmamahal ng Diyos. Dahil sa ating kaignorantehan at yung galit sa atin ng Diyos dahil sa katigasan ng ating ulo. Amen. I hope the message is clear. I hope you got something this morning. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po yung lahat manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy pong pagpalain sa puso sa sipan ng bawat nakapakinig. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Makipag-usap tayo sa Kanya. Hindi tayo lumapit sa altar. Come, bring your family and talk to God. Let's talk to God in prayer.
Diyos dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Napupuri po kami nagpapasalamat sa natapos pong paghahayag ng mga banal na salita. Thank you so much for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy pong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Salamat, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kaluwalhatian po sa inyo. Salamat, Panginoon Diyos. At yung mga anak niyo lumapit sa inyo sa umagang ito, alam mo po ang kanilang inalapit. Alam mo po ang kanilang pangangailangan. Oh God, please, abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I hope meron tayong na